Ako nga po pala si Mayfrey Chintita Banyag at ang ating tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa katapatan sa salita at gawa. Module 43, ika-4 na markahan sa edukasyon sa pagpapakatao. Sa ating tahanan ay itinuturo ng ating mga magulang ang pagiging matapat at ang kahalagahan nito sa ating buhay. Maging sa paaralan ay itinuturo rin ito ng ating mga guro sa atin. Sa diskusyong ito ay matututunan niyo ang kahalagahan ng katapatan. Ano nga ba ang katapatan? Halina't sabay natin itong tuklasin. Ang katapatan ay isang mabigat na salita na dapat mabatid ng mga kabataan. Ang katapatan ay nangangahulugan ng paggawa ng mabuti o pagsasabi ng totoo sa lahat ng oras, bagay, pangyayari o sitwasyon. At alam niyo ba na ang katapatan ay isa sa mga pinakamahalagang salik sa ating buhay? Halimbawa ng katapatan. Kaya't ating alamin kung paano o ano nga ba ang batayan sa pagpapakita ng katapatan sa salita o gawa. Una, pagsabi ng katotohanan. Bilang kabataan, dapat mong isapuso ang pagiging matapat sa salita at gawa. Ang pagsabi ng katotohanan ay nagpapakita rin ng katapatan dahil ito lang ang makapagbigay ng kapayapaan sa iyong isipan. Kung palagi kang nagsasabi ng tapat, wala kang pangamba na isipin at payapa ka sa iyong pagtulog. Dahil kung hindi ka magsasabi ng katotohanan, ito ay dadalhin mo sa iyong konsensya at hindi ka patatahimikin ito habang buhay. Ito rin ang nagsisilbing pundasyon na nagbubuklod at nagpapatatag sa isang samahan, pamilya o pagkakaibigan. Marami pang ibang mga dahilan kung bakit kailangang sabihin ang katotohanan. Ang sumusunod ay ilan lamang sa mga ito. Pangalawa, laging gumawa ng naaayon sa katwiran. Ang paggawa o pagsasabi ng naaayon sa katwiran ay magdudulot ng katiwasayan sa iyong isipan. Hindi ka mawawala sa iyong daraanan kung palaging isa sa isip na ang lahat ng gagawin ay naaayon sa tamang landas. Kung ang iyong mga gawa ay wala sa katwiran, maaari kang maging salot ng lipunan o magiging habulin ng mga otoridad dahil ikaw ay parating magkakasala sa batas. Dahil dito, magiging walang katahimikan ng iyong buhay. Pangatlo, laging iisipin na ang lahat ng gagawin o sasabihin ay naaayon sa katwiran. Katwiran ay ang paggawa o pagsasabi ng mga bagay na hindi nakakasakit o nakakapahamak ng kapwa. Palaging isipin na ang pagsunod sa kawastuhan ay makakabuti sa iyong pagkatao, lalo na sa iyong pakikisama sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kapag ang mga ginagawa mo ay hindi naaayon sa kawastuhan, ikaw ay magkakasala sa batas ng tao at higit sa lahat sa batas ng Panginoon. Pang-apat, may matatag na konsensya. Ang bawat tao ay may matatag na konsensya na tumutukoy sa pagkilala ng tao sa mga bagay na mabuti o hindi mabuti. Ginagamit ng tao ang konsensya na magsisilbing gabay batay sa prinsipyo ng batas moral nang sa gayon malaman ang kabutihan sa sarili bilang tao. Kaya dapat matutong makinig ang tao sa idinidikta ng konsensya para maging tama ang sasabihin at maging ang gagawin sa buhay. Panglima at ang panghuli, maging bukas sa pagpapahayag ng iyong mga saloobin sa kapwa. Huwag matakot, ihayag kung ano ang nasa iyong saloobin. Makasakit man ang magsabi ng katotohanan, pero kung ito ang nararapat ay huwag kang matakot na isiwalat ito. At kung ikaw din ay bukas sa opinyon ng mga taong nakapaligid sa iyo, ito ay makakatulong din sa iyo para mapaunlad mo ang iyong sarili. Ang gawaing ito ay nagpapakita din ng iyong pagiging matatag. Ang mga pamamaraang nabanggit ay makakatulong sa iyo na maging matapat sa salita at sa gawa. Mahirap man ang maging matapat para sa isang batang gaya mo na puno ng takot ang puso't isipan. Takot na magkamali at pagalitan ng nakakarami lalo na ang mahusgahan, ngunit lagi mong tandaan na maaari kang magsimula sa maliit na mga bagay-bagay upang iyong matutunan ng lubusan ang pagiging matapat. Dahil nararapat na ngayon pa lamang ay alam mo na ang pagiging matapat ang magiging batayan mo sa tahimik at matiwasay na isipan at pamumuhay.
Ngunit kung hindi katapatan ang paiiralin sa sarili ay magdudulot ito ng hindi maayos na relasyon sa kapwa at mga mahal sa buhay. Magsisimula din ito ng gulo o away at hindi makakamit ang tiwala at respeto ng kapwa. Kaibigan, kung ano man ang iyong magiging pasya sa kahaharapin mong mga sitwasyon, lagi mong sanang iisipin na ang mga pagbibigay ng nararapat na katapatan sa kapwa ay hindi mo lamang tungkulin, bagkos ito ay kusa mong dapat matutunan dahil nauunawaan mo na ang pagiging matapat ay parehong tungkulin at kusang loob na ibinibigay. At dito na nga natatapos ang ating diskusyon patungkol sa katapatan sa salita at gawa. Inaasahan kong mayroon kang natutunan sa ating diskusyon na ito. Dapat nating pahalagahan ang katapatan, salita at gawa. Dito na po natatapos ang ating diskusyon